Well mga kapopong, meron kasi akong nabasang isang post o comment na posible kayang tumulong rin si Chavit Singson sa pamilya ni Rene Baterbonia. Well, ang malaking kasagutan dyan posibleng-posible. Which is ang kailangan lang sigurong gawin ng mga fans ni Rene ay sumulat kay Chavit patungkol sa posibleng pagtulong nito sa pamilya ni Rene. Na remember mga kapopong ha, na kung yung pamilya nga ni Yulo ay binigyan ni Chavit ng milyon-milyon, what more pa kaya itong sa pamilya ni Rene, di ba? Which is alam nyo naman rin siguro kung gaano kabuting tao itong si Manong Chavit. Which is baka sa video na ito maging daan rin ito upang makarating kay Chavit ang posibleng tulong sa pamilya ni Rene Baterbonia. Anyway, dumako na tayo sa bagong balita. Agad na naging sentro ng atensyon ang pamilya ni Rene Baterbonia matapos ipahayag ng National Housing Authority na bibigyan sila ng condominium unit bilang tulong sa pagbangon mula sa isang napakahirap na yugto ng kanilang buhay. Marami ang nagsabi na ang assistance na ito ay hindi man makapapalit sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Nagsisilbi naman itong malaking ginhawa para sa pamilya sa pagsisimula ng panibagong kabanata. Sa mga oras na inanunsyo ang naturang tulong, patuloy ding dumarating ang mga mensahe ng pakikiramay at suporta mula sa mga kaibigan, dating kakampi, coach, guro at mga taga-suporta ni Rene. Ayon sa kanyang ina, malaki ang naitulong ng bawat mensahe upang mabigyan sila ng lakas ng loob. Sinabi rin niya na patuloy niyang tinatanggap ang mga taong nais mag-iwan ng sulat at lagda bilang pag-alala sa kanyang anak. Para sa maraming nakakilala kay Rene, higit pa sa pagiging mahusay na basketball player ang kanyang iniwang alaala. Inilarawan siya bilang isang taong magalang, responsable at laging handang tumulong sa kanyang mga kasamahan. Sinabi ng ilan niyang dating coach na hindi siya nagkukulang sa disiplina at palaging bukas sa mga payo upang lalo pang mapaunlad ang kanyang kakayahan. Maging ang kanyang mga dating kakampi ay nagbahagi rin ng mga personal na alaala. Ayon sa kanila, madalas niyang hinihikayat ang mga mas batang manlalaro na huwag mawalan ng kumpiyansa at patuloy na magsikap. Para sa kanila, ang kanyang mabuting pakikitungo sa kapwa ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatili siyang inspirasyon hanggang ngayon. Kasabay ng patuloy na paggunita sa kanyang alaala, muling nabigyang pansin ang usapin tungkol sa mas matibay na suporta para sa mga student-athlete. Maraming eksperto at mga opisyal sa sports ang nagsabi na mahalagang mapalawak pa ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga atleta. Ayon sa kanila, hindi sapat na pagtuunan lamang ng pansin ang kanilang performance sa kompetisyon. Mahalaga ring tiyaking mayroon silang sapat na gabay, suporta at maayos na sistema sa loob at labas ng paaralan. Sinabi rin ng ilang eksperto na ang responsibilidad sa pag-aalaga sa mga atleta ay hindi lamang nakasalalay sa mga paaralan. Mahalaga rin ang pakikipagtulungan ng mga pamilya, its sports organization at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makabuo ng mga plano na tunay na makatutulong sa mga kabataang nais maabot ang kanilang mga pangarap. Sa social media, maraming netizen ang nagpahayag ng suporta sa panawagang ito. Marami ang naniniwalang ang naging kwento ni Rene ay magsisilbing paalala sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mas maayos na sistema para sa mga student-athlete. Ayon sa kanila, nararapat lamang na mabigyan ng sapat na pansin ang kanilang kaligtasan, pag-unlad at pangkalahatang kapakanan. Lubos namang nagpasalamat ang pamilya Baterbonia sa lahat ng tulong na kanilang natanggap. Sinabi nila na ang bawat panalangin, mensahe at simpleng pagpapakita ng malasakit ay nagbibigay sa kanila ng lakas upang unti-unting magpatuloy sa kabila ng malungkot na karanasan. Patuloy ding nagbigay pugay ang komunidad ng Ateneo sa pamamagitan ng mga simpleng programa ng pag-alala. Maraming estudyante, alumni, guro at mga taga-suporta ang dumating upang ipakita ang kanilang paggalang at pasasalamat sa naging ambag ni Rene sa kanilang komunidad. Well mga kapupong, bago pa man siya makilala bilang isang promising basketball player ng Ateneo Blue Eagles, nakilala muna si Rene Clert Baterbonia bilang isang masipag at responsableng anak na tumutulong sa kanyang pamilya. Tuwing wala siyang laro, ensayo o commitment sa basketball, tumutulong siya sa kanyang mga magulang sa pagbebenta ng isda sa palengke. Para sa mga taong nakakakilala sa kanya, ang simpleng gawain na ito ang nagpapakita ng kanyang tunay na karakter, isang kabataang may pangarap sa sports ngunit hindi nakakalimot sa kanyang tungkulin bilang anak. Ayon sa mga malalapit sa kanya, hindi ikinahihiya ni Rene ang pagtulong sa hanap buhay ng kanilang pamilya. Sa halip, ipinagmamalaki niya ang kanyang pinagmulan at patuloy niyang ipinapakita ang halaga ng sipag at sakripisyo. Bago siya maglaro sa mataas na antas ng collegiate basketball,
Natutunan muna niya ang kahalagahan ng pagsisikap sa araw-araw na buhay. Marami ang humanga kay Rene dahil sa kanyang kakayahang pagsabayin ang pagiging atleta at pagtulong sa pamilya. Sa kabila ng mga oportunidad na dumating sa kanyang basketball career, nanatili siyang mapagkumbaba at malapit sa kanyang mga magulang. Para sa kanyang mga kaibigan at taga-suporta, hindi lamang siya isang manlalaro, kundi isang inspirasyon sa mga kabataang nagsisikap maabot ang kanilang mga pangarap. Ang kwentong ito tungkol kay Rene ay muling naalala matapos ang insidenteng naganap sa isang team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Dipaculao, Aurora na kinasangkutan niya at ng kanyang teammate na si Divine Adili. Ayon sa mga autoridad, isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng paghahanda ng koponan para sa UAAP Season 89. Layunin nitong palakasin ang samahan at tiwala ng mga manlalaro bago ang bagong season. Ngunit ang isang gawain na inaasahang magbibigay ng magandang karanasan sa koponan ay nauwi sa isang pangyayaring nagdulot ng matinding pag-aalala sa buong komunidad ng basketball. Sa mga oras na isinasagawa ang water activity, iniulat ng mga autoridad na nagkaroon ng mahirap na kondisyon sa lugar dahil sa malalakas na agos. Ilang kalahok ang naapektuhan at agad namang nagsagawa ng pagsagip ang mga kasama nila at mga responder na dumating sa lugar. Kasunod nito, nagsagawa ng masusing investigasyon ang Criminal Investigation and Detection Group upang malaman ang buong detalye ng nangyari. Sinabi ng mga opisyal na sinusuri nila ang mga impormasyon mula sa mga saksi, mga kalahok at iba pang kaugnay na detalye upang mabuo ang malinaw na timeline ng insidente. Tinitingnan din ng mga autoridad ang mga safety procedure na isinagawa bago at habang nagaganap ang aktibidad. Ayon sa kanila, mahalagang malaman kung nasunod ang lahat ng kinakailangang hakbang upang magkaroon ng malinaw na resulta ang kanilang pagsusuri. Samantala, patuloy na inaalala ng Ateneo community sina Rene at Divine. Si Divine Adili ay inilarawan ng kanyang mga teammate bilang isang dedikadong atleta at mabuting kasama na nagbigay ng positibong impluensya sa koponan. Bumuhos din ang mga mensahe ng suporta mula sa iba't ibang bahagi ng sports community. Maraming atleta, coach, alumni at tagahanga ang nagpaabot ng pakikiramay sa kanilang mga pamilya at sa buong Ateneo basketball program. Sa mga oras na naghahanda ang Blue Eagles para sa UAAP Season 89, sinabi ng mga manlalaro na nais nilang ialay ang kanilang season sa alaala ni Rene at Divine. Ayon kay Kiefer Alas, magsisilbing inspirasyon ng koponan ng kanilang mga kasamahan sa bawat laro at pagsubok na kanilang haharapin. Habang patuloy ang investigasyon, nananatili ang alaala ni Rene bilang isang atleta na may pangarap at isang anak na hindi nakalimot tumulong sa kanyang pamilya. Para sa marami, ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa basketball, kundi tungkol sa sipag, pagmamahal sa pamilya at determinasyon na maabot ang mga pangarap sa kabila ng mga hamon sa buhay.